Good morning po sa ating lahat. May I be reminded every time that yung binibigay po ni Lord sa akin na time to be with you, especially pasaglit-saglit lang ako, is a precious time sa Kanya. And this week, it shows me my God, this week lang, recent days, God shows me yung weakness ko. And I know deep inside my heart that sometimes naging cliche kasi po yung word na I am not perfect. Para ikon po natin yung word na kahit anong gawin ko is okay as excuse sa Panginoon. But because of the calling of the Lord, I know na by His grace, siya yung nag-work sa puso po ng bawat isa sa atin. Amen. And I speak to you heart to heart as claiming to be a servant of God. That ang makita nyo sana sa every preaching po namin ay ang Diyos. At yan po yung pinaka-desires po namin. So, seeing my weakness, nakikita ko po it's not a matter of kung gaano kami kagaling, gaano kami kabombastic dito, or sometimes I realize that hindi rin yung power namin to persuade you. Wala po kaming kakayahan, and it brings us na parang puan ko din na sometimes we intend na kapag nagpipreach kami, ini-insist namin yung ideas namin. Gusto namin kayo kontrolin, ito yung paniwalaan nyo, ito yung sa pamuhay nyo. But may we be content if we faithfully preach the Word of God. Yun po yung gagamitin ng Diyos sa buhay ninyo for you to live for His glory. So, before we come to the preaching, because yung preaching po natin ngayong umaga is all about the right regard to our pastors and leaders. Yung tama pong pagtingin natin, tama pong pag-consider natin, tama pong respeto natin sa leaders and pastors. And it's a great reminder for me that we will be respected only as a servant of God. Yun po yung sasabihin ko po sa inyo. We are not respected because of our eloquence or because of ano man na meron kami. We must only be respected, regard at tignan na servant lang po ng Panginoon. So, we come to our text. I pray na matapos po natin. So, 1 Corinthians chapter 4, verse 1. Basahin ko po sa inyo. Verse 1 and 2. But hindi po natin matatapos ito as a whole. So, 1 Corinthians chapter 2, 4, verse 1 and 2. So, tayo po tayo, and I will read to you 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. So, sabi po dito, let a man so account of us as the ministers of Christ and steward of the mysteries of God. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Praise the Lord. Pwede na po tayong umupo. So, before we start, tanungin mo nga yung katabi mo, buhay ka pa ba sis? Or dahil sa business natin, alam niyo po, papasok na po yung Chinese New Year. Di ba? Amen po, papasok na yung Chinese New Year. At I think mayroon na pong pinagsabihan sa inyo na magdi-deep clean kayo, dapat linisin nyo every aparador or anything, yung mga cabinet na hindi nabubuksan, yung mga mahiwagang baso or pa ng mga amon nyo. At alam ko mabigat po yung mga trabaho po natin. So, it's encouragement kung medyo nakakatulog-tulog po yung katabihan po natin. Mabuhay ka para sa Panginoon, sabihin niyo po. Mabuhay ka sis, sabi mo. Because, sabihin mo nga sa kanila, mabuhay ka sis. Gisingin niyo po kasi alam ko po pagod po tayong lahat. Alive and kicking. Alive and kicking. Pero huwag mong sipain yung nasa harap mo ako. Sumipo ko yun ng gan. So, ang title po natin is The Right Regard to Our Pastors and Leaders. Or sa Tagalog po is The Right Regard or ang tamang paggalang or pagkilala, pagtingin sa ating mga pastors or leader. So, as introduction, isang basic na dapat po nating malaman at may sa pamuhay as anak ng Diyos
ang tamang paggalang or pagkilala, pagtingin sa ating mga pastor or sa ating mga leaders. Yun po, dapat po natin mahalagang malaman yan. Because sa tamang paggalang pa lang natin at pagtingin natin sa pastors natin or leaders natin, doon din po nag-start yung growth and maturity po natin. That's one na magpo-fall po tayo kapag, syempre, tingnan mo, paano mo malalaman yung bata kung mature siya o hindi? Marunong siyang kumilala sa magulang niya, marunong siyang kumilala sa teacher niya, at ganun din, marunong siyang rumespeto sa mas nakakantanda sa kanya. So, paano mo malalaman kung ang Christian is nag-grow at nagiging mature? If they have the proper regard. Ibig sabihin, proper na pagtingin at pagkilala sa mga leaders nila. But in the context dito is, sinasabi talaga ni Kwan na, let a man account us. Ang tingin nyo lang sana sa amin is, yung keyword, ministers. Ibig sabihin ng ministers is, servant of Jesus Christ. So, ang mga pastor po, mga leaders po natin is servant ni Jesus Christ. Lingkod po kami ng Diyos. So, i-emphasize ko po yan mamaya. And at the same time, steward. Ibig sabihin ng steward is manager katiwala ng Diyos. At kami po ang tinawag ng Diyos na pinagkatiwala po ng Diyos kayo sa amin. So, ang pinagkatiwala ng Diyos sa amin is paano kayo po i-manage, paano po kayo pakainin ng tamang pagkain ng Diyos. Kayo po yung kaya nga sinabi niya, account of us, or kami is accountable po sa buhay ninyo. Kaya at the end of our life, ang question po ng Diyos sa amin, paano kami naging faithful sa sa pag-manage, sa pagpapakain sa buhay po ninyo in your Christian life. Kaya ang sad reality din sa amin, even I always reminded na hindi po kami yung rason na kayo is nag-grow, ang Diyos po, hindi kami yung rason kung bakit, paano kayo magmamature, ang Diyos po ang gagalaw sa buhay nyo. Ang pinakakon namin, ito yung pinakakon, kung ang mga members ay hindi nag-grow, magre-reflect din po sa mga pastor. Nakakuha po natin yun. Kasi, either meron mali po sa amin, at then either may mali din po sa inyo. Kasi, baka hindi nyo rene-regard yung pastor nyo as a servant of God, at hindi nyo rene-regard yung pastor nyo na tinawag ng Diyos para sa inyo. So, that's what falls po yung lesson natin. So, ang question po natin as introduction to this sermon, bakit kailangan or mahalaga ang tamang pagkilala sa pastors and leaders natin? Before po na tayo pumunta sa text natin, ito po yung question na dapat nating matutunan. Bakit, yung word na bakit, why, mahalaga ang tamang pagkilala sa pastors and leaders natin. At unang points po natin dyan is, para mapapurihan natin ang Diyos na tumawag sa kanila. Nakuha po natin doon? Sino po yung gino-glorify natin kapag ginagalang at tinitingnan natin yung pastor natin as servant of God? Sino po? Ang Diyos po yung mapapapurihan po natin. So, note po natin, Diyos ang tumawag sa ating mga pastor. Nakuha po natin? Diyos ang tumawag sa ating mga pastor. Parang tahimik nyo. Okay, let's dive through sa salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1 verse 1, sabi, Paul, called as an apostle of Jesus Christ. Sino ang tumawag sa pastor? Jesus Christ. Yung word na called. Ano sabi pa niya? By the will of God. Kaninong will? God. Okay. Perfect student. Okay. Sosthenes and our brother. So, Paul called as an apostle. Natawag si Paul as an apostle of Jesus Christ. Tinawag ni Jesus Christ and by the will of God. At ganyan din dapat yung mga pastor natin. Tinawag ng Diyos by the will of God. So, punta po tayo sa Romans chapter 1, verse 1. Sabi niya ulit, Paul, a bond servant of Christ Jesus. Kaninong servant? Si Paul? Kanino? Uy! Sasalita tayo para magising. Kanino? Jesus. Para madali tayo matapos. Kung hindi kayo magsasalita, hindi tayo magawa. So, Paul, a bond servant of Jesus Christ. Called as an apostle. So, ano ulit? Called. Tinawag. Sino nagtawag? Jesus. Okay, student tayo. Okay, and then punta po tayo sa 2 Corinthians ulit. In-emphasize ko po, tingnan nyo, nasa lahat ng part ng Bible, sa New Testament, that a pastor or a leader, an apostle is
called by God, by the will of God. So sabi na, 2 Corinthians chapter 1, verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus. Kaninong apostle? By the will of God. Kaninong will? Malinaw pa? Will ng Diyos at apostle ni Jesus Christ. Servant ng Diyos, servant ni Jesus Christ. Galatians chapter 1, verse 1. Okay, Paul, an apostle, okay, sabi niya pa dito, nag-sent from men. Ang nagpadala sa pastor po natin, sa leaders natin kay Paul, not by men. Hindi po tao. Not through the agency of men. Hindi din yung mga mission agency, although ginagamit ni Lord. But the main na tumawag po sa kanila at nag-send sa kanila is Jesus Christ. Sabi niya pa dito, but through Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. Nakuha niyo po yun? Hindi lang si Jesus Christ, but God the Father by the power of the Holy Spirit. So kasama sa calling ng pastor is, siya is tinawag ni Jesus Christ, God the Father, and the Holy Spirit. Dapat ang called na pastor, tinawag na pastor, servant ng Diyos ay napuspos sa Jesus Christ, God the Father, and Holy Spirit. Hindi niya dapat tinawag yung sarili niya papunta dito, kundi ang Diyos mismo yung tumawag sa kanya. Kaya ang question sa amin, Pastor, sino nang tawag sa atin dito sa Macau? Sinad lang ba natin yung sarili natin or ang Diyos? Kaya dapat malaman po natin, dapat ang Diyos po ang tumawag sa kanino? Sa pastor po natin. Sino ang tumawag? Diyos. Ang Diyos. Si Jesus. Sabi niya pa, Ephesians chapter 1, verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus. Kaninong apostle? Jesus. By the will of God. Kaninong will? Okay. Malinaw na po. Lahat po ng verses, madaming verses, nagsasabi that an apostle is tinawag po ng Diyos at will po ng Diyos na maglingkod para sa Diyos. Nakuha po natin? Ang apostle, ang pastor, ang leader ay dapat tinawag ng Diyos, will ng Diyos para maglingkod sa Diyos. So kaya sabi po sa Bible school po namin dati, ang pastor po ay hindi tinopak. Nakuha nyo? Ang pastor ay dapat hindi tinopak. Yung parang nakatulog lang. Tapos biglang sabi, naginip ko no. At biglang natulog siya sa isang bundok at panaginipan niya sa batong yon na siya daw yung Son of God. Nagaling daw siya. Kilala niyo yun? Biglang nakatulog, tinawag daw sa bundok. Tapos na-realize na siya na pala si Jesus Christ. Kanina yan, si Kibuloy. Napagtanto niya na lang out of... Kaya dapat mahalaga that a pastor is dapat hindi po tinotopak-topak. Diba? At ang message niya din, hindi rin galing sa topak-topak na yan. Na parang pupunta siya dito, alam niyo, nabasa ko sa Facebook, yung puting kabayo na sinabi sa prophecy, galing ba yun kaya sa Bible? Or tinopak-topak lang siya? Mahalaga po na malaman natin, it must be called by God. Kaya kung ang pastor ninyo nag-share lang ng comment ng Facebook or sometimes magdala siya ng mahiwagang bato, alam nyo ang kapalaran nyo, church. Sabi ng Panginoon, nabivision ko ang church ng CFBC ay lalago. Amen? Magkagan, ay, topak na pastor yan. Mahiwagang bato or kung ano-anong galing ng source. Ang source po ng message ng pastor ay hindi po yung vision niya in even our hearts. Yes, maganda din po yung parang i-pour out namin yung puso namin na mahal namin kayo, we take care of you, you are our responsibility. But kung hindi po yan galing sa Diyos, baka tinutupak lang po kami. Kasi anong sabi ng Bible? The heart is deceitful. Kaya, it's a good thing sa church na to. Kaya wag po kayong parang mabagot na every time is, scripture reading na naman, tapos punta na naman sa, tapos, ay, kami pa kasali sa pagbabasa, nabubulol-bulol na nga kami, di ba? Nawan na ngayon pagka, tayo name, do it, tayo God, do it, nagaganon-ganon tayo. It's a reminder for us every time that we open the Bible and then kapag start ng preaching, we open the Bible for us na malaman po na hindi po kami nandito na tinopak lang at kung ano-ano po yung sinishare namin, kundi nandito po kami to proclaim to you the Word of God. It's clear? Okay, maliwanag po. So, hindi dapat tinopak. So, I encourage you din po na huwag po kayong panipaniwala sa Facebook. Na kapag sometimes is,
parang mayroon lang nakita sa Facebook na may nag-prophecy na ganito. Ay, pastor, tama po ba? Kasi napanaginipan niya, tumama naman, propeta daw siya or anything. No! The base of our teaching must be found in the Word of God. Hindi po sa tao, hindi po kung anong panaginip yan, hindi po kung anong sabi-sabihan, or yung kahoy biglang naging mukha ni Jesus Christ, or yung kung ano nakita natin, yung tubig biglang na naipagaling, or nataon lang na napagaling. No! The base of our teaching is the Word of God. And I will say to you, kumpleto na po yung Bible. Imbis na mag-relay po tayo kung sa ano-anong binasa po natin, magbasa kayo ng Bible ninyo. That's why ang pastor dapat, ang preaching is galing sa Bible. Nakuha po natin yun? Ano sabi sa Revelation? Kompleto na po yung Bible. Ang sino mang magdagdag at magkulang ng Bible, mapaparusahan. Kaya imbis na mag-relay tayo ng time natin kung totoo ba yung chismis doon, chismis dyan, or totoo ba yung prophecy dito, or ganyan. Gaya din ni Manny Pacquiao nun, bigla siya panaginip ng, ano yun? Tawag dito, Christian, pulang kabayo. Baka Red Bull lang yun. Baka uminom lang ng Red Bull, nakita niya. Pulang kabayo, uminom ng Red Horse. Tapos nahimas-mas. Kaya yun, natalo. Pulang kabayo naman kasi. Baka yan ang tumawag sa kanya. Ano sinasabi ko? Let us be reminded as a pastor and a leader, and if you are part of the church, our teaching must be founded by the will of God through the Word of God. Nakuha po natin? So, encourage you, magkaroon po kayo ng personal Bible ninyo. May Bible na ba kayo personal? Amen. Dala nyo ba? No. Paki-raise nyo nga. Phone. Cellphone. So, yun, I encourage you. Dalhin nyo po yung Bible ninyo. Yan po yung markahan nyo. I encourage ko kay Mama, yung mga tinuturuan ko po sa Bible study namin, na magkaroon po kayo ng personal Bible. Ibig sabihin yung Bible na mamarkahan mo, ipe-personalize mo, ipapuso mo, at yung discussion namin kagabi, iba talaga kapag sarili mong Bible. Pag open mo pa lang, alam mo na kung saan yung John, Genesis, everything. At kung kailangan mo ng encouragement, go to the Word of God. So yun, hindi po dapat tinopak, hindi rin po dapat tinulak. Alam niyo po, yung nagpadating-dati, kasi yung kulang-kulang kami sa pastor, tapos kulang yung estudyante ng Bible school dati, madaming tinulak-tulak na pastor. Yung parang, pastor siya kasi tinulak ng ni pastor, pumunta, umattend sa Bible school. Kaya yun, 1 year pa lang, sumuko na. Di ba? Kasi, tinulak lang siya. Or yung, kagaya na nakita lang, magaling lang mag-share konti, ay, the anointing is to you, brother. Nakikita ko. Magpapastor ka, tinulak-tulak, mag-preach ka na ay. Kaya mali din pala yung ginagawa natin. Pastor, baka natutulak lang sila, Brother Leo, na mag-preaching dito. And praying na hindi po sila napipilitan. Amen po ba? Kaya pag-pray nyo, yung mga nag-share dito po sa pulpit natin, nagtitraining na po kasi kami every Saturday, kagabi. Nagagabihan po kami. Tinitrain po namin sila mag-share ng word ni God. Kaya importante po, dapat hindi tinutulak pala. So I encourage you to, pag-pray po sila, Brother Leo, kami, ni Pastor, Brother Art, Brother Joby, para yung mga men po natin mag-rise up na i-proclaim po yung salita ng Diyos. By the will of God. Masense nila yung calling nila na, ay, ako yung tinatawag ni Lord na mag-share ng salita ng Diyos. Hindi yung, brother, ikaw na. Yung parang prayer meeting, ay wala si Pastor. Sino kaya? Pastor Jeff, ikaw? Or baka, di ba? Or ako yung wala. Ay, tapos pupunta si Pastor, ako na nga lang, walang nakaprepare. Mahirap kong tinulak. Tulak lang, nakuha nyo? Hindi tinopak, hindi tinulak. Kaya, magandang reminder din sa atin, kagaya dati, yung pinagpapastor kasi no choice. Alam nyo yun? Yung, alam nyo, bagsak sa eskwela, bagsak sa ganito, marunong lang konti mag-evangelize, ay magpastor ka na. Kaya yun nangyari, pumunta sa Bible school, na pagkanto niya, mahirap pala mag-study, mahirap pala mag-aral. Kaya yun, bagsak din sa Bible school. Because, ano yun, tinulak lang siya. So, hindi dapat tinopak, hindi tinulak. So, dapat is ang pastor ay, ano yung isang tikaya? Tinawag. Tinawag ng Diyos. He can say, sabi po ni Pablo, sabi niya, Romans chapter 1, verse 1, Paul, a bond servant of Christ Jesus. Kaninong servant si Paul? Jesus. Sinong tumawag sa kanya? Jesus. Oh. Called as an apostle, ito pa yung maganda, set apart for the gospel. So dapat makuha po ng pastor at makita ninyo
at firmly, every time, he stand to this pulpit that he is a servant of God. Ang Diyos po ang tumawag sa kanya. At ito po yung maganda. Sabi niya dito, set apart for the gospel. Ano ibig sabihin yun? He is set apart na i-proclaim po ang magandang balita sa inyo. Kaya ang pinaka-main preaching po ng pastor is to preach the gospel. Ang magandang balita. The character of God. Ibig sabihin, what is the gospel? It's all about God. Who is God? God is love. God is righteous. God is so loving na binigay niya si Jesus Christ, and whosoever believe in Jesus Christ is magkakaroon ng eternal life. So the preaching po ng pastor dapat is mag-center the gospel of God. Kaya ang pastor po, hindi po siya tinawag sa any other message. Kaya, it's a reminder for us na every time we stand to this pulpit, hindi po kami magdi-discuss dito about business. Kasi, ang nag-aral po ng business, ano? Business management. Habang tumatayo po kami dito, hindi po kami about kung ano-anong topic or the management of Facebook, the management ng anong quotations or ano-anong paniniwala. But we are here stand to proclaim to you the gospel of God. Kasi ang tumawag po sa amin ay ang Diyos. And I want to emphasize this, the gospel is all about the glory of God. So, kung ang gospel is nakatuon sa glory ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos, ito po yung pinaka-belief ng mga nananampalataya dati, yung mga ninuno po natin na Kristiyano. Nakalagay po to sa Westminster Short Catechism, yung tinuturo nila. Alam niyo yung katekismo, yan yung napapakinggan natin dati sa Roman Catholic, di ba? Katekismo. Ang katekismo, pinaka-meaning lang po nun is teaching, pagtuturo. Nakuha pa natin. At ang tinuturo dati sa mga first Christian is, ito, nasa 1 po. Sabi niya dito, what is the chief end of man? Ano po yung pinaka-purpose ng man? Ano po ang pinaka-purpose bakit may tao? Ano po yung pinaka-goal ng buhay ng tao? Ang answer po is, man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ano sabi doon? Whether you eat or drink, do it for the glory of. You are created for the glory of God. At ano sabi din po dun sa 1 John chapter 2 verse 12, my little children, I'm writing these things to you because your sins have been forgiven you. Sa lahat ng ligtas, your sins have been forgiven. Why? Bakit ka na-forgive? Bakit ka na-ligtas? Bakit ka nilikha ng Diyos? Anong katulinan? 1 John chapter 2 verse 12, sabi niya doon, for His name's sake. For His name's sake. You are saved for the glory of God. Para ang mapapurihan po ay ang Diyos. At yan po yung tawag sa amin for you to realize that your life is not all about you. Ang buhay mo po is hindi tungkol sa'yo, kundi for you to live for God. At sabi pa dito is, enjoy Him forever. Ang enjoyment po natin, ang enjoyment po ng Kristiyano ay hindi na po yung mundo, hindi na po yung kung ano-ano dito sa mundo, but for God. Yes, we are happy to have family. We are happy sa trabaho natin. Ang saya po mamasyal, ang saya po ng ang daming activity, ang saya po maging mayaman, ang saya po ng but our joy and our glory is to glorify and follow God. Naintindihan po natin yon? At yan po yung message ng pastor. Kaya, ang message po ng pastor is the greatness of God. As I meditate kaninang umaga, ang pinaka-greatest news po namin is the greatness of God for you to glorify God. So, ang itaas po natin dito sa church is sino? Ang Diyos. Para ang papurihan natin sino? Ang Diyos. So we are here to say to you, God is so great. Na ang Diyos natin is napaka-laki. Na yung Diyos na pinaniwalaan mo ay napakalaki. At ganito po, God is great, God's love for you is great. Bakit ko sinabi na God's love for you is great? For God so loved the world that He gave. Sino po binigay niya? God. His only begotten Son. The greatest gift of all ay si Jesus Christ. At ang pinakamagandang kwan po niyan is rendition yan ganito.
God so loved the world that He gave God to men. So, na pinaka-great na gift ni God sa tao, siya mismo. Nag-sacrifice siya kahit makasalanan ka, kahit ikaw gusto mong mapunta sa impyerno, sinasabi niya sa inyo, your life is for me. That's why I give Jesus Christ for your sins to be forgiven. So that you realize, if you see my love for you, ako ang pinaka-sentro ng buhay mo. Kaya sabi niya, those who believe will have eternal life. Alam niyo, sinasabi ko po sa Bible study po namin, alam niyo yung eternal life sa Hudyo is not only talking about the quantity of life. Kaya kapag napakinggan po natin yung eternal life, ano po yung nasa isip natin una? Eternal life. Mahaba yung buhay mo. Walang hangganan yung buhay mo. So nung naligtas ka, nanimpalataya ka kay Jesus Christ, meron ka ng eternal life, ibig sabihin, kahit mamatay ka ngayon, meron kang buhay na? May ending ba? May ending bang walang hanggan? Uy, lakasan natin para mabilis tayo. May ending ba? Wala. Wala. So if you believe in Jesus Christ right now, kung mamatay ka, because you believe Jesus Christ and God is so loving, He gives you, anong binigay niya yun? Eternal. And eternal life is? Walang? Oh, yun po. And then secondly, eternal life, pinakakuan po ng Bible is the quality of life. Ano po yung quality of life? A life of relationship with God. God is so great, God is so loving, that He wants a relationship with you eternally. Kaya kung nanampalataya ka na nag-start na yung relationship mo kay Jesus Christ. At yan po yung pinipreach ng pastor. God loves you! And He wants relationship with you. Kaya bumalik ka na sa Diyos. Ang buhay mo, matitismaya ka lang kung nakatuon yan sa asawa mo, nakatuon yan sa anak mo, nakasentro yan sa trabaho mo, nakasentro yan sa kotse mo, sa bahay mo, kahit ano-ano mang wealth dito sa mundo. Because all the relationship of this world, all the wealth of this world, lahat ng kayamanan, lahat ng possession, lahat dito sa mundo may ending. Nakuha po natin? May ending, and we will be disappointed if our love, if our hope is in this word. And pastor are called to preach to you, God is great, God is love, and God wants a relationship with you. Go to Him. Manampalataya po kayo sa Kanya. God is love. Great. And God is great in mercy. Maawain po ang Diyos. Gracious po ang Diyos. Anong sabi po sa Bible? All your sins have been? Kahit gaano ka makasalanan, even you are the worst sinner of all, pinatawad ka ng Diyos at kaya kang patawarin ng Diyos. It's a reminder din sa akin kanina and then kagabi and sa mga past days. Sometimes when we look to people, parang hindi na nila kaya magbago. Para wala nang pag-asa. But if they realize the love of God and the mercy of God, God will forgive them. Kaya patawarin tayo ng Diyos minsan. Kung tinitignan lang natin is yung kasamaan ng tao. We must have the mercy of God din sa kanila at mahalin sila. And I say you this, kung anumang kasalanan na meron ka, anuman yung past mo, God is merciful. At ang hinihintay lang ng Diyos is for you to confess your sin at sabihin, Lord, makasalanan ako, forgive me. And ask for the forgiveness of God at ibibigay po ng Diyos ang pagpapatawad na magpapagaan po ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya kung anumang failure niyo po sa church, patuloy po kayo. Ang Diyos is mahabagin. Kahit tuksuin kayo ng mga churchmates nyo, sabihin nila, wala ka ng pag-asa, kahit sabihin nila parang, yan, bumalik na naman, yung ganyan na yan, or kahit anong tingin nila sa'yo, bumalik ka pa rin. Kasi ang pinaglilikuran mo ay ang Diyos, at ang Diyos po ang magpatawad po sa inyo. God's grace is, and mercy is great. Great in power! So God is great in power! At ito pa yung makita po natin in Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. You see, the universe, yung napakalaking universe po, is kayang likhain ng Diyos. Nakuha po natin yon.
At yun po dapat yung pinakalaman ng preaching ko namin, the greatness of God, great in power. At ito po yung gusto kong emphasize, great in power in creating you. So paglikha sa inyo at then pag-transform sa buhay nyo. If anyone is in Christ, he is a new creation. At ito po yung magandang malaman po natin. The heart is so deceitful, the heart is so dark, the heart is so sinful, na ang makakapagbago lang po ay ang Diyos. Kaya, I will say this to you. Kapag may anak kayo, pamilya ninyo, asawa ninyo, katrabaho ninyo, amo ninyo, na hindi nagbabago, hindi nyo po sila kayang baguhin. Kahit anong tumbling mo dyan, Amen. hindi mo, kahit anong sermon mo dyan na, magbago ka na kasi. Or sometimes na parang gusto natin, makinig ka kasi. Na parang gusto po na, and then even reminded me sa, sometimes na parang gusto natin kontrolin na magising ka na nga. Makakasama sa'yo yan. But ano ang doubt na natin? Hindi natin kayang baguhin. Into the extent, madidrain tayo. Madidrain ka. Kasi wala kang power na baguhin. Sino may power na baguhin siya? So ano ini-encourage ko sa inyo ngayon kung meron kayong parents, meron kayong family, meron kayong mahal sa buhay, katrabaho, sa work, and then sa mga amo nyo na hindi nyo kayang baguhin, anong ini-encourage ko sa inyo? Pray to God. Oh, alam nyo naman pala yung answer. Ayan. So yun, we must see that God is great in love, great in mercy, great in power. He is a great King and just. Bakit ka nabasay sa King? Kung nanampalataya ka sa Kanya, and even you, kapag hindi ka naman nanampalataya sa Kanya, He is your King. He alone is King. At sabi po sa Revelation, He is the Lord of Lords and King of Kings. At sabi po sa Bible, sa John chapter 3 verse 18, I will say this to you. He who believes in Him is not judged. Yung mga nampalataya ay hindi na hahatulan, hindi na paparusahan. But he who does not believe has been judged already. At sabi po sa Bible, minsan lang po tayong mabuhay, and after our life, there comes the judgment. At sabi ko po sa Bible study, clear po sa Bible, the first coming of Jesus Christ is He comes as your Savior. A loving Savior, a merciful Savior, namatay siya para sa inyo at sinasabi, manampalataya na kayo at bumalik kayo sa Kanya. Nakuha niyo po yun? Yes. Believes in Him. Because He is your King, so loving at namatay siya para mapatawad ka sa inyong mga kasalanan. Hindi ka pa babalik ngayon? Kapatid, I speak to you. God is speaking to you. Your life is not all about you, it's all about God. At yung hinihintay ng Diyos sa inyo, He is so loving na siya yung namatay na sa cross para hindi ka na mapunta sa impyerno habang buhay. At ino-offer niya sa iyo yung love, yung mercy, yung power niya, everything in Him, His life, for you to have relationship with Him. Believes in Him. I say to you, believe. Manampalataya po kayo kay Jesus Christ, and you realize this now. Ang life mo, it's all about God. For you to live for God. Hindi po sa mundong to. Bakit ko na-emphasize to? Because at the end of our life, ito po, heaven and hell is full of sinners. Nakuha po natin yun? Sa heaven, madaming makasalanan din yun, at yun din yung laman ng heaven. Pero ang difference po ng heaven at hell is yung sa heaven ay puno ng makasalanan na nag-surrender, na nampalataya kay Jesus Christ as their King, as their Savior, as their life. At ang hell ay punong-puno ng tao hindi sumampalataya sa Kanya. So I beg you, habang buhay ka pa, this is your decision to follow Him, to believe in Him. At kung hindi mo kayang manampalataya at hindi mo kayang lumapit sa Diyos, I beg you, pray to God to change your heart, for you to admit yourself, Lord, I cannot save myself, Lord. My life is not all about money, it's not all about the world, it's not all about possession, it's not all about of this kind, it's not all about Facebook, it's not all about
Sa family, it's not all about, it's all about you, and help me to surrender my life to you. I beg you, kung mamatay ka mamaya, saan ka pupunta? You will face this great king. He is your king. Siya na yung nagmamayari ng buhay mo. He is your creator. He is your judge. Great judge. At kung hindi ka nanampalataya ngayon, you will suffer in hell. At alam niyo masaklap? Eternally. Eternal. At kung saved na kayo, I beg you, yes, we provide for our family. Yes, ginagawa natin lahat ng makakaya natin para sa kanilang kinabukasan. But I beg you, pray for your family and talk to God. Lord, save them. Gawin niyo na po yung makakaya niyo na mag-share sa kanila. Pray for them every morning. Every time na matawagan niyo sila, share Jesus Christ. Kasi kahit may provide mo lahat ng pera sa kanila, kung wala si Jesus sa kanila, they will suffer in hell. Because we have this great God, Judge and King, Jesus Christ. Na-realize mo na yun? And that is the call of the pastor. For you to give your life to God and for you to say na yung mahal na po natin sa buhay is facing God. Kaya ang pinaka-call po ng pastor is ganito, we prepare you to meet God. Ang question, na-prepare ba namin kayo to meet our God? Kaya ang pinaka-question po sa amin, sa aming pastor, sa aming leader, maliwanag ba yun sa amin na tinawag kami ng Diyos dito sa Macau? To pour out our life, na warningin kayo every time na pumunta kayo sa church to believe in God and serve God. At imagine dito, kung save ka na. Save ka na kung save ka na. Kung harap ka sa Panginoon at sasabihin ni Jesus Christ, saan mo ginamit yung buhay mo, sis? Virgie, saan mo ginamit yung buhay mo? Kent, Jeffrey, Leo, saan mo ginamit yung buhay mo? Anong sasabihin mo? Lord, ang sarap mag-TikTok, Lord. Lord, pagod na ako maglinis sa church, Lord. Kaya yun, di na ako naglinis. Anong mukha yung sasabihin natin sa kanya? You will face him as your great King and great Judge. At kung yung buhay natin, ginamit natin sa suna, anong sabi doon? Sa 1 Corinthians chapter 3, masusunog lang yung ginamit. Imagine this. Masisiyan ka ba pag uwi mo na lahat ng pinag-ipunan mo, lahat ng hirap mo is nasunog lang? I think no. That's why live for eternity. At yan po yung tawag namin pastor. For you to realize that you are called to serve and to love and to believe in our great God who is love, great in mercy, great in power. He is a great King, a just King, a righteous King. So kung assured po kami at masettle po yan sa puso po namin that we are called to preach and teach to you the Word of God, it's a call for you naman. Tignan niyo po kami that as we are your pastors. Kaya nilagay ko po dito, pastor, ninyo po kami at kayo po ang sheep. Kayo po ang pinagkatawalan ng Diyos sa amin. At alam niyo, isang na-realize ko kaninang umaga, sometimes we want yung madaming, alam niyo yung madami kang napag-preachan every linggo, na parang we are disappointed na kapag sa 10 na lang, 3 na lang sa prayer meeting or anything. But napagtanto ko, one soul is eternal soul. Kapag pinagkatiwalaan ka dito sa mundo, gold, di ba? Kapag alam mong gold yun, anong value nun? 100,000, 20,000, or anumang 1,000 na MOP yan. But ang pinagkatawala sa amin, isang soul pa lang, is eternal. At I've been reminded, kahit isa yung papastoran namin, 1, 2, 3, 4, 5, yung soul na yan ay eternal soul. Eternal na kayamanan ng Diyos. And see your value din. Ikaw ay eternal. Kaya gamitin mo yung buhay mo para sa mga eternal na bagay.
Nakita natin yun. So, encourage you, Pastor. Kahit tatatlo lang kami, o matigas yung ulo namin. Valuing us because pinagkatiwala po sila sa atin. So, I think maganda pong i-meditate natin to, yung mga questions na to. Una is, sa amin na pastors and sa mga leaders po natin, we sure na tinawag ba kami na magpastor sa inyo? Pastor, sasabihin ko, desidido na ba tayo at sure na tayo na CFBC yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Sa bagong kakarating, Brother Joby, napan mo na ba na tinawag ka talaga ng Diyos na kasama namin sa CFBC? Brother Leo? Na mag-lead dito? O sa mga musicians po natin, sigurado ka na ba na sa CFBC ka magtutugtog sa Diyos? So yun pa yung question natin. As a pastor, sigurado ba kami na dito kami tinawag ng Diyos? At ito yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin. At ang kwan doon, kung oo, we must give our best and our full service to God by serving you. As a leader, if we are assured na calling namin, sabi ni Paul, Paul, a servant of God by the will of God, called to be an apostle. Apostle saan? Apostle sa Corinthians, apostle sa Galatians, apostle sa mga trinas ni Lord, the churches, and we must be assured then, Jeffrey, called by the will of God to serve CFBC family. Di ba ang gandang pakinggan? That we must pour out our life to warning you, to say, believe in God, to serve God, to give your life to God na, todo na to! Amen. Di ba? Kaya nare-realize ko, tinitignan ko si Pastor, pagod na pagod, sometimes 3 oras ng tulog, but pumupunta pa rin dito. Why? I can called by God to serve CFBC by the will of God. Amen? Amen. Kahit tatatlo, prayer meeting, pupunta pa rin ako. Isisingit ko yan sa schedule ko, prayer meeting, by the will of God. Did you see? And you see, if you are leader of this church, musician ka, I encourage you, kay Sis Emmy, kahit konti yung kakanta, Emmy, called to be a leader ng music. Amen. For the will of God, tutugtog kami. Diba? At kung kayo yung tagalinis, kahit madumi, kahit mag-isa ka na lang maghugas, Bergie, called by the will of God, maghuhugas ako ngayong linggo. Amen. Amen? Amen. You do that for God! By the will of God! Kaya sa mga pagod minsan sa trabaho, tapos ikaw yung nakatokang magluluto, by the will of God! Okay, palengke na nga, luluto ako ngayon. Amen ba? Amen. Kasi sometimes ang drive natin, di naman nila ma-appreciate. Kagaya niyan. O sino naka-notice ng flowers natin kanina? Walang nagsabi, no? Kaya mo bang sabihin si Explore na, by the will of God, mag-arrange ako ng flowers. Called. Kaya ang motivation ng leader is God. Amen. Kaya kumunti man or dumami, determined pa rin siya na maglingkod sa Diyos. Because, sino ang tumawag sa kanya? God. Kaya, alam nyo, kaya sabi ni Paul, kung pupunta tayo dun sa Corinthians, sabi niya, hindi matter sa akin kung ano masasabi ng tao. Hindi matter sa akin kung ano din masasabi ko sa sarili ko. What matter is, kung harap ako sa Diyos, anong masasabi ng Diyos. Because, the one who examines us at the end of the day, at the end of our life, is God. So the question is, how are we determined to serve God by the will of God, na magpatuloy no matter what? Amen po ba? Amen. So mga leaders, especially sa amin na pastor, okay, kahit anong mangyari, are we determined? As a pastor, by the will of God, papastor ako sa CFBC. And B, secondly, sa inyo, I talk sa mga members na nagpabaptize na, are you convinced that this is your church? Na this is your family? Alam niyo yung sabi natin, CFBC family? That we are your pastors? Una dito is i-deal natin is, you are convinced in your heart na sa daming-daming church dito sa Macau, you are called by God na umattend dito sa church. And nagpabaptize ka, nagpa-member ka, uma-attend ka by the will of God. And if you realize that,
we are your pastors. We are called na mag-alaga po sa inyo. Kasi ang masaklap po ganito, kung naghanap po kayo sa church, sinabi ko dito is, church is not a supermarket or TV channel. Alam niyo po yung TV channel? Kapag napanood ka, ay ayaw ko, next ulit ABS-CBN. Or kapag nagkuha ka, YouTube ka, ay pangit naman ng vlogger na to, next vlogger. Yung parang lipat ka lang kung wala yun yung ghost to most. That's not church. Hindi po siya, yung tawag dito TV channel, hindi din po siya supermarket. Na kapag wala yung gusto mo doon, lipat ka na. Tapos sabi mo, ay, hindi naman sila ganito, puro chismosa naman doon, lipat ako. Tapos next time, nakita ka, ay, ganun naman yung pastor, lipat ka naman. Ay, ganun naman yung leader, ay, lipat ka naman. Ay, lipat, patalon-talon na, anong tawag doon? Palaka! Diba? Oh. Gusto mong sabihin ng katabi mo, tanungin mo yung katabi mo, palaka ka ba sis? Sabi mo, talon ka ng talon! We must be assured, and question sa inyo, sa mga leaders, ay sa mga members na dito sa church, are you convinced that this is your family? And you are called? Alam niyo, nakita niyo po sa kwan, dun sa, dito sa Bible, sinulatan, Corinthians, Galatians, Ephesians. Nakita niyo, every church may problem? Yes. Meron bang sinabi si Paul? Paul, I order you dahil may immorality sa Corinthian church at hindi kayo magkasundo, punta na nga lang kayo sa Ephesians. Sabi niya? Oy, taga-Romans, dahil dyan, wala naman nananampalataya, ang tigas din ng mga ulo ng mga Hudyo dyan, ganito, ganyan, pangit yung gospel dyan sa Galatians, punta na lang kayo sa Corinthians. Ganun ba? No! It's been called na maging faithful sa church na kung saan sila. And ang question sa atin is, are we convinced that this is our church, this is our family, at no matter what, gaano katigas yung ulo, gaano ka-imperfect, we will stay because it is the will of God. Why? Bakit ko sinasabi to? For the glory of God. Bakit? Sa family mo, I mean, I realize this. Kung may imperfection sila, tatalikuran mo sila? No. No. So I encourage you to love your family and pour out your life for them. And if this church is your family, pour out your life to this. Kaya sabi ng isang pastor, kung makahanap ka ng isang perfect church, huwag ka nang pumunta doon. Baka ikaw yung sisira at maging imperfect na yung church. Amen ba? Amen. So if this is your church, question, do you recognize as your pastor, as your leaders? Recognize mo ba yung leader mo? Na yan yung tinawag ni Lord na mag-alaga sa'yo? Amen. Or sasabihin mo pa, Lord, attend ako pero di ako makikinig. Hindi, may sense pa ba na umattend ka na hindi ka makikinig? May sense pa ba na umattend ka na, Lord, attend lang ako pero hindi na ako kakain doon? Lord, attend lang ako, basta lang doon lang ako. Worship ba yun? No! If you are here, pour out your life here. Minsan-minsan na nga lang tayo magkita sa lingkod, di nyo pa i-boost yung buhay nyo. Amen. Ito sana, a church must be a place where we can know God. We can serve one another for the glory of God. Nakuha niyo yan? Church must be a place that we can be there to know God and serve one another for the glory of God. Kaya encourage naman sa amin na pastor to serve you and encourage sa inyo, magpatuloy kayo at submit for the glory of God. Kilalanin nyo, regard your pastor as servant of God. And pastor, regard the members na pinagkatiwala ng Diyos. We are God's servant and steward. So, kung magawa po natin yon, ang mangyayari po dito, if there's a respect, if there's a love, there's a unity, ganito pong mangyayari sa atin, mag-grow po tayo at mag-mature po tayo sa lahat. Nakuha po natin yun? Amen. Ipupungan nun, ayaw nyo bang mag-mature? Ayaw nyo bang mag-grow? Ayaw bang makita na yung church is puno ng nagmamahalan na tao? Ayaw nyo ba? Ayaw yata nila! Ayaw nyo? Gusto, di ba? So, I go attend the church to be a loving member, to be a respected member, go there for the unity at mag-grow po tayo. Amen po ba? Amen. So yun po yung point number 1. And then, and then next is,
Yun. Kung tamang pagkilala at paggalang natin, ibibigay natin sa pastors, sa leaders, at tama din yung puso natin that we are members, mapapapurihan po natin ang Diyos. Nakuha po natin? The keyword lang po is, mag-glorify po natin ang Diyos. The second point, kung hindi po natin ibibigay ang pagkilala at paggalang sa pastor, we dishonor God. Nakuha natin yung word? Yes. We glorify God. Kung hindi na tayo kumikilala, we dishonor God. Because pastors and leaders are gifts ng Diyos sa atin. At ang pinaka-verse po yan is 1 Corinthians chapter 3, verse 22. Sabi niya dito, whether Paul or Apollos or Cephas or the word of life or death or things present or things to come, all things belongs to you. Ang ganda pakinggan, pastors belongs to you. If you believe in the Lord Jesus Christ, you have eternal life, you have relationship with God, you will have a pastor na mag-aalaga po sa inyo. Amen po ba? Amen. Wala pong Christian na solo Christian. Amen. Ang kwan po ng Diyos, kung naging Christian ka, meron na pong may accountable sa inyo. Sinong accountable sa inyo? Yung nag-share sa inyo. Yung pastor nang ina-attendan nyo. Kaya kung umatenda po kayo dito, pakialaman na to. Why? Because kayo po ay pinagkatiwala po sa amin. Pastors, leaders, is gift of God. Amen. Ayun. Kaya question, before, post muna tayo. Try kung nagiging regalo ba kami sa inyo or pabigat kami sa inyo? Pabigat sabi ata. may we pray na maging gift sana kami sa inyo. That every time you come to this church, magaan po yung pakiramdam nyo at mas mapapurihan nyo po ang Panginoon. Amen. Because it's a bad thing na imbis na ma-refresh kayo throughout the week sa pagpunta nyo sa church, pag uwi mo, ganun ka na. Di ba? Yung saya-saya mo, pero kan ka na. But that is, pastors, leader are gifts of God to the church. Ito, imagine, nagbigay ka ng regalo sa isang taong pinapahalagan mo. Tapos, hindi binagyan ng halaga. Anong mafe-feel mo? Sasaktan. Di ba? Masasaktan kayo. And imagine this. God give you your pastor. You must respect and treasure them sa buhay ninyo. Alam nyo, bakit ko sinasabi to? Kaya naging foundation natin kanina. Because kami is tinawag ng Diyos. At ang pinaka-calling po namin, maging faithful sa inyo na i-proclaim po ang salita ng Diyos, do our best. To study the Word of God, to pray, na i-reveal ng Diyos yung gusto ng Diyos sa buhay ninyo. Maging faithful kami, hindi kami magdi-discuss dito ng kung ano-ano, kundi ang discuss lang po namin the greatness of God, the great love of God, the great mercy of God. And if you realize that, and you see that we are your pastors, I think, bunga na po sa buhay ninyo that you respect us. We are not here, and forgive us, I will say this sa inyo, each one of you, and especially din sa mga taong malapit sa akin, forgive me kung minsan ang ini-insist po namin is yung ideas namin. At pinipilit namin kayong gawin yung bagay naman na opinion lang namin. Ang pinaka-calling lang po namin is to preach to you the Word of God. And as we preach the Word of God to you, you are accountable to God. Kaya ito po yung minsan consequence ng babad sa social media. I want to address this. Or babad ka sa ibang church. Ganito po yung mangyayari. You are a member of local church. You are a member ng local church tapos nababad ka na social media. Magkwakan ka po ng sense. Ay, buti pa yung pastor nila. Ganito ka galing mag-preach. Ganito ka energetic. Ganito, ganyan, ganyan. Tapos pagpunta mo sa church tapos mag-preach yung pastor. Sige, basahin natin 1 Corinthians chapter 1. Ay, walang ka-energy yung pastor doon. Ay, doon sa pastor na doon sa kabila. Ay, kwan yun. Mapagbigay. Ay, sa pastor na doon, hindi pa kami mabiskita. Diba? I will say this. Wag na po natin na parang we compare other church pastor to our pastor. Kapag kinumit nyo na po yung buhay nyo sa isang local church at binigay nyo po doon yung buhay nyo sa Diyos, don't compare your pastor sa ibang pastors. At kung may mapanood po kayo sa social media, sa Facebook, sa YouTube, I encourage you na maging supplement lang po yun
Yung ibig sabihin, may napakinggan po kayo dito, tapos magiging supplement na may encourage po kayo. At ang mangyari po sana sa buhay ninyo is mas ma-encourage pa kayo maglingkod sa Diyos. Hindi yung parang nakita niyo, ay, mas maganda man yung online. Sa online church na nga lang ako attend. Nakakanya yung ganun na mga notice ninyo? Ang mangyari doon, ganun yung perception natin because we don't respect yung leader na binigay ng Diyos sa atin. Kaya ang bagsak mo, attend ka na lang ng worship sa online. Because di mo napagtanto that you are called to be a part of a local church, to a local pastor. So I pray rin din sa akin to love my pastor, Pastor Ken, at yung mga pastors, leaders na binigay po ng Diyos sa atin. And secondly na I want to address, don't compare po yung mga leaders natin sa loob. O, darating yung time, hindi na lang si Pastor Ken yung nandito. Meron din Brother Leo, Brother Joby, tapos makikita na yun, ay, mas gusto ko si Gus ito. Tapos kapag si Brother Leo na nag-preach, Amen, Amen. Tapos kapag Pastor Jeff, ay, gano'n pa. Naman niyo yan because there's a comparing, sino mag-preach ngayon ng gospel hour? Ay si Pastor Jeff o si Pastor Ken? Hey, wag na lang. Punta na lang ako kapag si Brother Leo. Nakuha niyo yun? There's a comparison or ay mas gusto ko si pastor na ganito kasi siya magaling siya magpakanta noon. Tapos nung ay wala namang katalent-talent ng pastor na ngayon ng kanta. Ay wag na lang, di ba? Ano yung natawag na doon? Comparing. There's no love, respect to the leaders as servant of God. Because itong sasabihin ko, give is what is proper, respect, proper na pagkilala. Yung sinabi ko daw, yung word na proper, take note of this. Proper lang po yung hinihingi ng Diyos na ibigay natin na respeto sa mga pastors po natin. Huwag po natin ding sobrahan na parang yung pastor mo na, yun na yung superstar or Diyos ng buhay mo. Na parang, praise God, hallelujah, si Pastor Ken ang nagpalago sa akin. Dahil kay Pastor Ken, naging giver ako. Dahil kay Pastor, na-arrange yung marriage ko. Dahil kay Pastor, Amen! Praise Pastor! Nakuha ba natin yan? Kagaya na nga nito, one time victim lang ako, Amen! Praise Pastor Jeff! Kasi na-encourage ako ngayong linggo. Ay, next Sunday, Pastor Ken na naman. Amen ba yan? No. No! Give what is proper. Huwag po natin artistahin. Yung mga pastor, tao lang sila. Yes. Diyos po ang gumagamit sa kanila. Kaya anong sabi ni Paul? Whether, ang sabi niya dito is, I think we go that, para i-summarize ko na siya. Sabi dito, whether Paul or Apollos, Paul planted, Apollos watered, but who causes the growth? Sino pong nagpapalago? God! Ginagamit lang po kami ng Diyos. Kaya kung lumago kayo through our preaching, praise God. Pero ang ginagamit po ng Diyos na lumago kayo is the Word of God. Kaya huwag niyong gawing superstar yung pastor niyo. Huwag niyong i-compare din. Kagaya niyan, ay, ayaw ko magturo ng music si ganito. Mas gusto ko si Kwan. Kaya kapag Israel na yung nagpa-gather ng choir, ay, wala nang umatin. Di ba? Kasi anong nakarely? Saan ka nakarely? Sa Diyos? No. Hindi, sa tao ka na nakarely. So, give what is proper respect, proper na pagkilala sa pastors, leaders po natin for the glory of God. So, if you respect, if you kinikilala mo yung pastor mo as servant of God, nag-glorify mo ang Diyos. Kapag hindi mo kinakalala, hindi mo nag-glorify ang Diyos. And that's our introduction. So I will end na po kasi the time is forbidding us, but meron pa po dito. I think na-absorb nyo naman po yung lahat. Yung reason lang bakit nyo i-respect or i-regard ng proper yung mga pastor ninyo as a servant and steward of God. Ang pinakarosan lang po is to glorify God. At kung hindi po natin ginawa yun, we dishonor God. Na simple. And if ginawa po natin yan, pinapuso mo that your church is CFBC and recognize mo yung pastor mo is yung mga leaders dito, ano mangyayari? Overflow po yan yung pag-grow at pag-mature po natin. So I encourage you as the end of this sermon, respect, love one another.
Apa pa natin yan? Anong pinaka-lesson? Respect and love. Kaya tingnan mo nga yung katabihin mo, sabihin mo nga, I love you, sister. Hag-hag na kayo. Okay.